Alright, ayan mga kabayan, mga lalabs, mga bayots. Mega love shoutout po sa inyong lahat, no? So, yung topic natin ngayon mga kabayan, dito sa Senate hearing, ayan, si Boplax at si Siklista ay nagkita muli, no? So, kahapon mga kababayan ay pinagtagpo sila ni Tonying. Siguro, sa kagustuhan to ni Tonying at ni Boplax, na bago yung Senate hearing, magkabati sila muli doon sa segment ni Tonying, no, sa kanyang channel. Tapos, para siguro sa issue dito, pagdating sa Senado, okay na sila. So ngayon, kaso lang, itong si Siklista biglang nagiging atapang-atao. Hindi na pumuti yung itlog ngayon niya, no? Nilaglag po dito niya si Boplax. Sinalaysay po niya dito kung ano yung nangyari. At mamaya mga kababayan, lilitaw po ang kasinungalingan ni Boplax at damay si Tonying dito. Pakinggan natin. Go ahead, you have the floor. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, Your Honor. Si Siklista. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Kain tayo, french fries, habang nakikinig. Tapos Paris kape. So, na hindi ko alam na pupunta po na dito. Kape with french fries. So, ganun po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Nagtatanungin, from the start, paano nangyari lahat yan, ha? Sige po. Nangyari po kasi ito ng August 8 po. Sa iyong kaalaman, ha? Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August 8. Oo, kasi pag hindi ka magsabi na totoo dito, nangyari po ito. Wala siyang magawa dito kundi isa-isa talaga niya yung buong katotohanan dahil kung hindi, ma-cite in contempt na naman siguro siya dito. Lagot na naman siya. So wala pong saysay ang kanilang pagkikita ni Boplax kahapon doon kay Tonying dahil nga sa ito, hindi siya pwedeng mag-deny dito. Lagot siya sa Senado. Hindi to Tonying segment para pwede siya doon gumagawa-gawa ng kanyang mga drama lulo. August 8. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung welcome rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So, ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane? Opo, nandun na po siya sa bike lane. Okay. So, bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So, nang time po na yon, nagit-gita po ako sa gilid, sa loob ng bike lane. So, wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So, pagdating po doon sa unahan, puminto po si Ginoong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Irod, ako naman papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya? Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Hindi nga. Ang tanong ko, hindi po. Hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo siya? Kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa salamin ng ano niya. Tama naman siya. Tinapik ko po kasi nasa... Yung tapik mo ba, nakasira sa kotse, na-yupi yung kotse dahil tapik mo? Maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman, hindi ko kayang yupiin yun. So, walang yupi? Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So, paglabas po, nagkatapat kami. So, nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. So, in the first place talaga, mali si Boplax, si Wilfredo Gonzales. Bike lane yun Bakit siya pumasok doon? Tapos siya pa yung matapang. Yes. Medyo siguro dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminiter po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya po pinansin kasi parang tatay ko na rin po dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kahit anong pagod mo, kahit anong init ng ulo mo, sapat ba na batukan niya yung isang tao at kasahan ng baril? Dahil mainit ang ulo niya? Sa ibang tao niya, ibuntun yung init ng ulo niya? Hindi po yung tama.
Ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung Hindi ko na po sinagot baba niya? Hindi ko na po si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba na po yung itsura niya po eh. So, alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin. ikaw, hindi ka rin nagalit? Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo siya Nang minura? nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil kang Correct. taong galit po, pag kinausap niya, sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo. Tama din si siklista dito, mga kabayan. Ano ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang ako. Kasi sa isang interview mo, na amin mo na may nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chen, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So, gusto ko lang Ang malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makauot ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya ako sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. Bote naman. Normal naman po siguro sa atin na kahit Correct. sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasahan niya ako ng baril, na bumunod siya. So after po noon, So bakit ka nakipag-ayos, di ba? nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, huwag naman ganun. So hindi totoo yung sinasabi ni Boplax sa palusot niya na sinasabi niya na walang ginawa siyang masama dito. Sinungaling daw yung tawag dito CCTV. Di ba doon sa full CCTV footage na yun na hinilangan niya yung si Krista at saka yung kanyang bisikleta. So sabi na tatawag tayo ng polis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. Sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga polis. So pag may baril, bawal sumagot? Pinakalma niya po yung sitwasyon. Pag po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni Seradan. Sabi niya, Kain po tayo French rice with huwag kang kape. basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagigit lang po ako, sir. Matagal na po ako nagpapike, may 10 taon na. Pumupunta po ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneho din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala namang... Depende po yun, mga kababayan. Hindi po ako agree dito sa sinasabi na kapag tinapik yung kotse, magagalit. Hindi po eh. Dito kasi sa ibang bansa, pag minsan, tinatapik ka sa likod, ibig sabihin noon, kinukuha yung attention, di ba, ng maniho. So, ibig sabihin, kapag tinapik ka, mayroong problema. So, hindi ka pwede basta-basta magalit. Bihira ang ganyang kaso dito sa ibang bansa, na pag tinatapik ka, magagalit ka. Lalo na't nasa, sa highway. May nakitang baril. So, ganito na lang, sabi, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Tapos ano sabi ng polis? Wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Tinago na eh. Pagdating po nila... Sinumbong mo. Kasi may baril yan. Opo. Kinasahan ako. Opo. Pero sabi nga nila... Ang mali ng pulis dito, sinabi ng siklista na may baril, hindi nila hinahalughog yung kotse or yung katawan ni kinapkapan si Mr. Gonzales. Basta sinabi lang wala silang nakitang ganyan o wala siyang baril. Talagang dapat kasuhan itong mga pulpul na mga polis na to. Wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuhin si Gonzales.
Wala dyan. Yung Adan. Si Adan? Doon kay Iba. Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Nagipagtsugtagan kay Iba si Adan. Continue. So yun po, nang tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, lumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginigit po ako ni Ginong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po, na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita niyo rin totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ng Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, naguha na yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo may para yung ulo namin. Sabi ko, magdidimanda ako, pareho kami magdidimanda. So, yun nga, Tapos, ang nangyari po nun, naghintay po kami na gawin yung report po. So, dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami dun sa traffic sector. Pagkatapos po dun, ng traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So, tinawag po nila dun sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po dun sa, ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po doon sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po, na nagkaroon kami ng, tapos natutukan ako ng baril. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasi idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV. Ang problema, sira po. Sus, baka na-hack lang yun. Naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. Pwede ba yun? Maglagay ka ng CCTV dyan sa highway or sa mga establishmento, hindi gumagana? Wala na yun. Either na-hack na yun or nakuha na yun ng kung sino man doon sa mga otoridad na unahan. May nakauna dyan na kumuha ng footage. Kaya hindi na gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, tumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, habang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, napag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So, kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador ko, sir, magkano bang babayaran ng mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng gano'n. Anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So, gilid niya? Opo. Hindi mahaba sa tapik? Hindi sa tapik? Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po dun sa puno hanggang dun sa driver's side po. Okay. So sabi ko dun kay Sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya, Sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po sa Ginong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro, dahil nag-subside na rin yung galit ng Ginong Gonzales, so, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, kako, kung ano may nadamage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash, kako, hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro, napag-isip din ng Ginong Gonzales na seryoso naman po ako sa sinasabi ko.
Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. Talaga? So, nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, ako, sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi. Galing to na Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So, ang sabi po ng sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa kayo? Bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo nagkatamayan, bago kayo nag-reglo, nagtanong ka? Opo. After na? Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may kumalaw sa'yo, siya ang unang aarestuin namin. Siya ang person of interest. So, sumagot naman po si Ginong Gonzales. Dali lang ha, balikan ko lang yung sabi mo. So dapat talaga kahit gano'n magpa-blatter pa rin ito si kahit nagkaayos na sila lahat-lahat, magpa-blatter pa rin ito si siklista. Ewan ko kung saang area, sa lugar ba niya, kung saan siya nakatira or doon sa nangyari sa insidente na yon, doon na area. Magpa-blatter siya doon na kapag may mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya, si Boplax na Wilfredo Gonzales ang tawag dito. May pa. Si Boplax ang dahilan or siya yung may kagagawan, no? So dito na tayo ngayon mga kababayan, papasok sa kasinungalingan ni Boplax. Incident nagsimula hanggang natapos. Okay po. Ilapit mo yung Yes, Your Honor. Galing po ako ng Si Boplax. Almost 2 weeks na po akong bumabagtas ko sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Pagka-approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil paganoon po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya kumalabog po yung kotse ko. So pumreno pala yung sa harap, di ba makita nga sa CCTV na may pula din na kotse sa harap niya. So bakit hindi yun nga yung sinitan niya? Bakit yung siklista? Dahil kumalabog yung kotse niya. Tinapik nga yun ng siklista, no? Dahil nga naipit siya. Dali. Pagkalubog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla ka pupreno kung hindi ka pa naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali ha? Nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Wala po, Your Honor. Wala pa. Kung mayroon pong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka? Opo. So, hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka? Nasa right side pa pala siya eh. So, ano nakita mo? Kaya, continue. Tapos po, sabi ko sa kanya, pinalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, Mr. Gonzales, ha? Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, ay hindi sa hearing na ito, you can be cited in contempt, but Patay. pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Sabi ka ng totoo, ha? Intindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na polis, ako retirado akong polis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po. Yung totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ng Katonying,
Yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige. Yung Ayun. Dito pumasok si Tonyeng ha, damay. Kung ano daw yung interview ni Tonyeng, yun daw yung sasabihin niya doon. So Tonyeng, ikaw ba yung nagbigay ng script dito kay Boplax na Wilfredo Gonzales? Ng mga script niya na kasinungalingan? Taga ito si Tonyeng, no? Tagapagtanggol talaga to ng mga sinungaling na tao. Diyos ko po, pa-Bible quote pa yon. Tapos ito, damay siya dito So, ibig sabihin, lahat ng kanilang mga ginagawa doon ni Wilfredo Gonzales na to, patungkol doon sa siklista na yon, kagagawan lahat nito niya, mga kababayan. Siya yung napilit na pinagkasundo niya ito si Gonzales at saka si siklista. Para nga ngayon, sa tingin na siguro, kampante itong si Gonzales na hindi na siya ilalaglag ng siklista dito sa Senate hearing. Yun yung reaction ko sa nangyari sa kanilang pagkikita kahapon doon sa segment ni Tonyeng, no? So sabi na ngayon, di ba? Kung ano yung sinabi niya doon sa kay Tonyeng, o yun daw paninindigan niya. So si Tonyeng talaga ay sinungaling din. Dahil bakit sinungaling to si Wilfredo? Yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng dito yung papalalabas ngayon yung kasinungalingan niya. Yung naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador Sabi niya sa akin, dito. Investigador, sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kwan? Nakita mo? May din. Saan banda? Take your name and Nagano ka na ba? Nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Police Staff Sergeant Peralta po, Your Honor. Speed investigador ka ng Traffic po. traffic. Pan-inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side? Ng roof po. Ng roof. Sa bandang po. Left side ng roof? Apo. Anong tinton? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas? Picture po ako. May picture ka? Apo. O gas-gas naman pala hindi na UP. Yung ng kotse? Hindi po, gilid lang ng kotse po, Your Gilid lang Honor. sa Sinabi po ng bike lane Nasa kanan po kasi yung bike lane Ito Booking dito si Boplax na sinungaling. Sabi niya may UP daw. Naka-gloves daw kasi yung siklista na may suot-suot pa dito. Mamaya madagdagan pa yung kasinungalingan ng hayop na na to. Na motoristang si Wilfredo Gonzales. Willie Gonzales at saka Alan Banjola. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Kasi nagkaliguluhan kayo, Yes, Sir Honor. Nagkaliguluhan kayo. Yes, Sir Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, sir. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, Ayaw kong magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, ayaw kong mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63. Matanda ka na sa akin ng 2 years Ako 61 ako so, ayaw ko mag-contempt ng Senior. Sinasabi ko lang. Taong na may sakit. Ang sinasabi... Pag may sakit ka, Opo. Ang sinasabi... ka magsinungaling, please. Hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Sige. Kasi biktima rin ako rito Na nawalan ako ng trabaho. ang kapal na magsabing biktima siya, no? Ako sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman po sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyahan ko na So, you confirm na merong... nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Hindi mo tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Mga investigador ka Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang sa
Sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Bakit mo you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong, yun ang discuss. Anong investigador ka eh? Kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa tao sa'yo na baka may pinapaboran dito investigador na ito. Correct. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinati finger po niya ako, umabog ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko, agad hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Sure ha, kahit kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Opo, yes, Your Honor. I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Patay. Vlogger. Kasi apparently yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari, kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong magkapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor. Yes, sir. Sorry dito for na. interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na Dito na. motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron mo kaming picture na Patay! paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siya. May suit mo kay Guantes na Mr. Banjola? Walang guantes po. Naka-Guantes ka no? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira pa yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, ikaw yung incident. Wala ka talaga gloves. Walang gloves. Makita sa kamay niya dito naghawak po ng sinabi ni bike. Mr. Gonzales, may gloves siya na may knuckle. Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Yes. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, Yes. na suot Sinungaling yung yan. glove na Opo. may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yung nagkanang kamay niya, wala rin gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po itong nung dumating na po yung mobile. Sinungaling Kaya talaga. sabi ko nga, Sinungaling talaga ang animal na matanda ito. Hoy, Wilfredo Gonzales, matanda ka na po, sinungaling ka pa rin. Kitang-kita dito, nawala talagang gloves si siklista, na habang tinututukan dia dito ng baril, tapos sasabihin niya, nakikita, tinanggal na doon yung pulis. Talagang hayop ang ugali ng matandang ito. Ang dami pala niyang kaso sa barangay kung saan siya nakatira. Natanggal wala pang mobile, nagtututok. Ayun, no? Akma ka pang bubulot eh, Totoo. Ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na... Please, silence muna, silence. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito. Na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabihin ng mga pulis sinungaling. Talaga naman. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po okay. Pulis yan. Di pa, kaya nga yung pulis ngayon Philippine National Problem. Kasi yung lahat ng mga problema ngayon, number 1 sangkot, pulis. Ayaw natin masira yung organisasyon natin. Pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga i-describe po yung guantes. Sige, describe po. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. So kaya wala mang
Yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Pwede ba yun? Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Correct. Mr. Chair, meron tayo na kung yes, right kasi right height niya. Wala. Para din yung sapatos. Pwede ba yun magsuot ka ng kabilang paa mo, may sapatos, yung kabilang paa medyas lang? Ganon din yung biker Hindi po pwede yung kabilang kamay lang, may gloves, yung kabila wala. Talagang animal, talagang grabe kasinungaling ng hayop na na to, no? Itong si Gonzales. Pinanindigan talaga niya yung kasinungalingan na ginawa nilang dalawa ni Tonying. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplush ko namin dyan. Wala talaga siyang tagwantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Pero, Your Honor, dali lang na Mr. Gonzales na tayo. Sige po. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your At Honor. saka ako biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gago. Gago ka! Gago! Magbisiklita ka tapos hard knuckles hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Correct. Pang motor yan. Your Honor. Lulusot Hindi po pa. ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na Ikulong nga ang animal na ang hayop na na to. bago ko siya abutan, ay tinanggal niya na po. Dahil UP po talaga yung kotse ko po. Diyos ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po. Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaking UP yung kahit na birhans ko lang. Nagano'n ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero sana, huwag kayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, Kasi Hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa Wala na, hindi daw siya nagmamanufacture. Galing ka kay Tonying, na manufacture din yun ng mga kasinungalingan. ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, Yes, Your Honor. Kaya wag siyang magtaka kung binabas siya ngayon ng sambayan ng Pilipino. Dahil dito pa lang, kahit sa Kongreso, kahit nakita na doon sa picture na wala talagang gloves itong siklista, ginigiit pa rin po niya na meron. Pinapatunayan pa rin po niya yung kasinungalingan niya na minamanufacture din po nilang dalawa ni Tonying. Kaya damay si Tonying dito Tagapagtanggol ng mga hinayupak na tao si Tonying talaga. Clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kita-kita ko po, naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Sana mamatay ka na, wag lang yung pamilya mo. Hindi po ako Nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po Yun. kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, nadamay. See? Tapos sasabihin pa niya sa tawag dito, talagang hambalusin kaya to dapat ni pareho bitaw silang upaw. Paguntugin lang yung ulo nila ni Senator Bato de la Rosa, parehong upaw. Tingnan mo, sinasabi niya dun sa unang mga interview niya, wag daw idamay ang pamilya niya, di ba? Tapos ngayon, nagsuswear siya ng kasinungalingan, mamatay pa daw siya kasama ang pamilya na. So, anong klaseng tao ito? Talagang masasabi mong ito, sinaniban kaya siguro ito ng demonyo? Kung magsinungaling ka. Yan tingnan mo yung picture na yan walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Ayun, Your Honor. Sa incident, Your Honor. Ibig kong sabihin, from yung pagtapig niya yung kotse niya, tinapo niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Talaga lang mga kababayan, ito yung gawin kong thumbnail dito sa aking upload. Itong kamay na iginigiit nitong hinayupak na Wilfredo Boplax Gonzales na to, na iginigiit niya na may gloves at may goggles dun sa loob, ang tawag dyan. Talagang iginigiit niya ngayon yung kanyang kasinungalingan na isa sa mga nag-produce din doon ay si Anthony Taberna. Yun.
So talagang sabuatan, pinanindinggan hanggang mamatay itong animal na ano na to, na buplax, sinungaling. Siguro pag mamatay ito, makadilat ang mata nito, bigla lang hablutin ni Satanas ang hininga nito. Sinungaling, nakaka-high blood eh. Kitang-kita na nga doon sa mga picture oh. Walang gloves yung cyclist, gigiit talaga niyang miron.